Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Anong gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Yun nga ang ginawa ni Moises, at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na yon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib, at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?"
Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo, at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Wika ni Jesus. "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagbumula sa mga Hudyo. Subalit dumating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako, nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy." Sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling yon, at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, "Anong kailangan ninyo?" Wala ring nagtanong kay Jesus, "Bakit ninyo siya kinakausap?" Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan, at sinabi
sa mga taga roon, "Halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Guro, kumain na kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo nalalaman." Kaya't nagtanong-tanungan ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin." Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Totoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang yon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, "Naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na naming siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. In Samaria he came to a town named Sychar, which was not far from the field that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired out by the trip, sat down by the well. It was about noon. A Samaritan woman came to draw some water. Give me a drink of water. His disciples had gone into town to buy food. You're a Jew and I'm a Samaritan. So how can you ask me for a drink? Jews will not use the same cups and bowls that Samaritans use. If you only knew what God gives, and who it is that is asking you for a drink, you would ask him. And he would give you a life-giving water. Sir, you don't have a bucket and the well is deep. Where would you get that life-giving water? It was our ancestor Jacob who gave us this well. He and his children and his flocks all drank from it. You don't claim to be greater than Jacob, do you? Those who drink this water will get thirsty again. But those who drink the water that I will give them will never be thirsty again. The water that I will give them will become in them a spring, which will provide them with life-giving water and give them eternal life. Sir, give me that water. Then I will never be thirsty again. Nor will I have to come here to draw water.
Go and call your husband and come back. I don't have a husband. You are right when you say you don't have a husband. You've been married to 5 men, and the man you live with now is not really your husband. You have told me the truth. I see you are a prophet, sir. My Samaritan ancestors worshipped God on this mountain. But you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. Believe me, woman. The time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans do not really know whom you worship. But we Jews know whom we worship because it is from the Jews that salvation comes. But the time is coming. And is already here. When by the power of God's Spirit, people will worship the Father as he really is, offering him the true worship that he wants. God is Spirit. And only by the power of his Spirit can people worship him as he really is. I know that the Messiah will come. And when he comes, he will tell us everything. I am he. I who am talking with you. At that moment, Jesus' disciples returned, and they were greatly surprised to find him talking with a woman. But none of them said to her, "What do you want?" or asked him, "Why are you talking with her?" Then the woman left her water jar and went back to the town. Come and see the man who told me everything I've ever done. Could he be the Messiah? So they left the town and went to Jesus. In the meantime, the disciples were begging Jesus, "Teacher, have something to eat." But he answered, I have food to eat that you know nothing about. So the disciples started asking among themselves, could somebody have brought him food? My food is to obey the will of the one who sent me, and to finish the work he gave me to do. You have a saying, 4 more months and then the harvest. But I tell you, take a good look at the fields. The crops are now ripe and ready to be harvested. The one who reaps the harvest is being paid and gathers the crops for eternal life. So the one who plants and the one who reaps will be glad together. For the saying is true. Someone plants, someone else reaps. I have sent you to reap the harvest in a field where you did not work. Others worked there, and you profit from their work. Many of the Samaritans in that town believed in Jesus because the woman had said, "He told me everything I have ever done." So when the Samaritans came to him, they begged him to stay with them, and Jesus stayed there 2 days. Many more believed because of his message, and they told the woman, "We believe now, not because of what you said, but because we ourselves have heard him. And we know that he really is the Savior of the world."